guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So guys, before we go on, gusto ko lang ulit magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta sa 11-9 Workshop. Sa lahat nagda-like, nagko-comment, nag-share, at nag-subscribe sa ating vlog. Thank you so much. At kung di pa subscriber guys, subscribe naman kayo dito sa 11-9 Workshop. Okay guys, so ngayon medyo kickback lang ulit tayo, no? Chill lang tayo ng konti at meron tayong gagawin na unboxing, okay? And medyo excited ako dito kasi I think this is the first time ngayong taon na ito na nakatanggap ako ng free na power tool, okay? So, a few weeks ago, meron nag-email sa akin ng na isang hindi siya locally. So, nag-email sa akin is isang I think Chinese na representative ng isang tool company. And noong una akala ko scam. Akala ko talaga scam kasi nasa spam folder ko siya. Usually guys, marami kasi ako na-receive na mga ganyan. As an influencer, as a vlogger, syempre nasa YouTube yung email address ko. Ang dami nagsisend sa akin ng mga ganyan. Pero, eto, nung nakita ko siya sa spam folder, inano ko siya, in-entertain ko lang na humor me. Okay, sige. Sabi ko, okay, I'm interested, sabi ko. And then nag-reply siya na representative siya ng Dongcheng Power Tool. So yeah, I am familiar ako sa Dongcheng. Matagal ko na yung nakikita yung mga tools nila, guys, no? So, and marami akong mga kaibigan sa ibang bansa, Indonesia, Thailand, na nagdi-DIY vlogging din like me, and they also use Dongcheng tools. So, they are, I think, decent tools naman. So, yeah, sabi ko, bigyan ko ng chance. Okay, sige. I agree. So, nagano ako, and then sabi niya, papadala niya ako ng isang power tool for me to review and ilagay ko lang sa vlog, no, guys. Promote na rin. So, nung kinalimutan ko na to. Actually, guys, akala ko talaga, scam lang siya. So, akala ko walang darating na power tool. Pero, tinawagan ako nung isang araw at sinabi na may parating ako na power tool from Dongcheng Philippines. So, thank you so much, Dongcheng, for sponsoring or for sending me one of your power tools para may review. At sana hindi ito yung huli. Sana meron pa tayong ma-check next time. Okay? But, ito nga yung pinadala nila, guys. As you can see, it's a power planer. This is the Dongcheng DMBO482 82mm or 3 1/4 inch na electric or power planer. So, it's a standard na power planer, no, guys? And you know me, marami na ako na-review na power planers ito sa 11 Workshop. I like planers actually, pero ngayon kasi meron akong thickness planer, so hindi na ako ganong gumagamit ng mga hand or power planer like this. Pero still, I think kung meron kang isang workshop, no, napaka-importante na meron kang pa ring power planer or hand planer like this one, kasi ito talaga yung meron kasing mga hindi kasya doon sa thickness planer mo na kahoy. So ito yung kailangan mong gamitin doon para i-flat siya, no, guys? And I think yung 3 1/4 is yung perfect na size. Not too big and not too small na power planer, no, guys? So yeah, this is pinadala nila sa atin to. So again, thank you so much, Dongcheng Tools, no, guys? And syempre, comment nyo agad how much. Dahil lagi naman mga kino-comment ng mga nanonood sa akin ng mga how much, Sir G. Ayan na. Okay, ayan ang screenshot ng price nito. I think ito yung pinakamurang price nito sa Lazada. Okay, so yan. Okay, so tingnan nyo na lang. Hindi ko na sabihin, tingnan nyo na lang. And of course, mag-iwan din ako ng link sa description. And itatag ko rin yung mga products na ito sa Shopee and Lazada para naman kung gusto nyo bumili, edi check nyo, di ba? Okay, yun. So, i-unboxing lang natin ito ngayon, no? And papakita ko sa inyo yung nasa loob niya. Tapos, bigay ko lang sa inyo mga first impression sa kanya. And sabihin ko sa inyo yung mga gusto ko at mga ayoko sa kanya. Okay? So, next yun. Pero ngayon, let's just unbox this first. Okay? So, tara, buksan natin ito. So, guys, unboxing natin. So, ito yun, guys, item natin ngayon. Okay. That is the Dongcheng DMBO482, no? 82mm or 3 1/4 planer. So, yun yung size ng blade niya, guys. 82mm or 3 1/4. So, ayan, nandiyan yung mga specs niya. It's 500 watts, 16,000 RPMs, no? Revolutions per minute. 82mm planer, planing width.
and yung kanyang maximum depth is 1 millimeter, and yung weight ng machine is around 2.3 kilograms. So, not bad. So, standard na planer of this size, no? So, pare-pareho lang sila halos ng mga specification. So, let's look. Unbox natin. So, it comes with the instruction manual, ayan, and warranty card from Dongcheng. And we have the accessories here. Unang makikita, syempre, extra carbon brushes, which is good. Kapag naubos na yung carbon brush, hindi mo na kailangan bumili, pwede mo na palitan. Meron din jigs, no? Sharpening jig para sa planer blades. So, pwede mo lagay dito yung planer blade at pwede mo siyang kasain gamit ang stone or sandpaper. Meron siyang wrench. Ito yung pantanggal ng kanyang blade. Ayan. And meron siyang guide. Ito. Ayan yung kanyang guide. Oh. So, planer guide. And sa loob is yung planer itself. So, ayun guys. So, tanggalin natin muna yung kanyang plastic. Ayan. It looks great, no? Okay naman. Kaso, nababakbak yung mga stickers niya dito. Ayan. So, ayun, nababakbak. And ito rin. Ayan. Pero wala yan. Cosmetic lang yan. Yung kanyang planer itself, it looks decent naman. It's actually same ng design ng isang kilalang planer, no, na high-end planer. And ganoon naman talaga yung mga low-cost tools like this one, kinokopya nila yung design ng mga high-end na tools, no. And this one is no different. And may advantage yun, guys, kasi that means yung mga parts nito, spare parts nito is usually universal, no. So yung mga parts na pwede magkasya dun sa mga sa planer na high-end na ganito is kasya din dito. So usually ganon. So like yung blade, ayan. So ito yung mga parts niya. Ayan yung kanyang blade. So bagong-bago, matalas. So ito yung kanyang shoe, front shoe na merong champering groove. At ito yung kanyang rear shoe, yung belt, kita, ayan. Ito yung kanyang front knob, adjustable. So pwede mo siya adjust. So dito mo ilalagay yung kanyang guide, ayan, dito. Ayan. So safety button here and then yung kanyang switch, no? So ito yung kanyang, so dito lalabas yung kanyang mga chips, ayan. Kanyang chip port. Ayan yung kanyang plug, ayan. So testingin lang natin kung gumagana. Tingnan ko lang kung gagana, no? Hindi muna natin gagamitin kasi gabi na. Pero testingin natin kung gagana siya. Alright, it works. It works really well. So, yeah, that's good. So, testing natin kung paano siya gumana. So, paano mag-setup ng power planer? Ilagay nyo sa pinaka-lowest na point ng kanyang dial. Alam ba, ito may 0. Pero nung ginamit ko sa 0, hindi siya nakakuha. So, ilagay lang natin sa pinakababa. I think 0.5 is okay na. Yeah, 0.5. So, bakit yung lowest point, no, guys? Para kapag less chance of mistakes. Kasi kapag kailangan mo tanggalin is mga 1 mm, no? Di dalawang hagod ka na lang, di ba? Para yung sa una mong hagod, kahit hindi perfect, okay lang, di ba? Yung mga newbies alam yan. Usually ako pag nagpa-power planer ako, yung power planer ko na isa, pwede siya sa 0. So, naka-0 lang siya lagi. Pero ito hindi yata pwede mag-0. So, lalagay ko lang sa 0.5. Now, paano ba gumamit ng power planer? Make sure na nakalock yung gagalawin, hindi siya gagalaw, okay? Patong mo yung front shoe dito sa ibabaw, ganyan. Tapos, hawakan mo yung knob at i-force mo siya pababa, okay? So, kailangan maigpit yung mo dito, pag tinulak mo siya para maiwasan yung snipe dito. And then, tulak mo siya ng dire-diretso, ganyan. Tapos, pag malapit na sa dulo, tanggalin mo na yung puwersa mo sa harapan, hayaan mo na yung puwersa sa likod, na para siyang eroplano na lilipad na nagte-take off, ganyan, para maiwasan naman yung snipe dito sa harapan. Okay? So, let's try this one here. Okay? So, adjust pa natin ng konti. I think, isa pa. Yan.
Okay guys, ayan o, makinis. Very nice. Matalas na matalas yung kanyang blade. Ayos. Okay guys, so I'll tell you what I like and what I don't like about this planer, no guys. So una muna yung mga gusto ko sa kanya, it's a standard na planer, no. So that means nga standard yung design niya. Sanay na ako sa ganitong design. So almost lahat ng planer na dumaan sa akin is ganito yung design. So expert na tayo dyan, no guys. And ito rin yung madalas nating makita sa mga market na planer na ganito rin yung design. So yung sabi ko nga kanina, that means yung mga parts nila is almost universal. So yung mga parts ng ibang brand na ganito yung design is supposedly magpi-fit din sa kanya. So wala tayong problema doon, no guys. At meron din naman parts na Dongcheng parts. So kung mailaki ng mga parts sa genuine Dongcheng parts, you can contact them, no guys. Pero kung halimbawa, wala kayong makita, kasya sa kanya mga third party parts like for example, yung mga belts na ganyan, ito third party belt to, kasya yan dyan. So okay na okay yan, no guys. Second, yung gusto ko sa kanya ergonomics, no? Meron siyang rubber grip and maganda siya sa kamay. Yung maganda yung feel, no? Yung minsan kasi pag yung power tool, kahit gaano kaganda yung performance or kahit gaano ka high end yan, kung hindi mo feel, 'di ba? Parang ang hirap gamitin, no? Or ayaw mong gamitin pag hindi mo feel. Ito maganda yung feel ko sa kanya, okay siya. Okay naman yung kanyang pagkakagawa, maganda yung quality ng kanyang plastic, no? Hindi siya yung chipipay na plastic. Meron kasi mga ganon na feel mo talaga cheap talaga siya pagkagawa. Pero ito hindi. Para siya talagang high-end na tool and that's really good, no guys. Also, yung kanyang accessories is solid naman, okay naman, no? Yung mga kasama niyang accessories solid din. Ayan. So yan yung mga gusto ko sa kanya, pati yung ilalim niya, ayan, maganda, it's flat, no? And again, standard yung kanyang blade. So that means pwede ka lang bumili ng blade na yan kahit saan, no? Maraming available na 82 mm blade sa sa mga hardware stores, kakasya dyan. At sabi ko nga sa inyo, pwede nyo hasain yung kanyang blade na ito, no guys. Now, ano yung mga hindi ko gusto? So, may mga negative points ako sa kanya, guys. First of all, yung kanyang mga markings na to. Paano ba, ano ba tong sticker nila to? Hindi maganda yung pagkakadikit, no guys. Tatanggal, pati sa likod natatanggal. Meron din naman mga brands na sticker yung gamit, pero hindi madaling matanggal. Ba't ito ang daling matanggal? I don't know. Maybe hindi magandang klaseng glue yung nakalagay or hindi magandang klaseng sticker. I don't know. Pero yeah, medyo turn off sa akin yan for a power tool. Dapat pahalagaan mo yung brand. O kaya, yan mo na, emboss na lang, di ba? So, pero, yeah. Tapos, next ko na ano sa kanya, na hindi ko gusto, is yung kanyang dashboard. And this is a problem, hindi lang sa Dongcheng yung problema na to. Halos lahat ng planer is ganito yung dashboard. Kakaiba yung shape. Which is, hindi ko talaga magets. Kasi, no, maganda sana kung bilog na lang lahat, di ba? Merong mga planer naman na bilog yung dashboard. Yung ano dito, bilog talaga siya. So, kasi pag bilog, mas madali mo saksakan ng vacuum. Di ba? Mas madali saksakan ng dust extraction. Kesa sa ganito, hanap ka pa ng adapter na pwede dito or gagawa ka DIY or mag 3D print ka ng adapter na pwede siyang gamitan ng bilog. Unlike kung automatic na siyang bilog na, pwede mo lang saksakan ng vacuum. May mga ganun naman na bilog na talaga yung mga design. No? I think ibang brands na hindi kinopya yung design na ito, bilog yung yung kanyang dashboard. And that's the easiest thing no sa kanya no guys. Tapos, ang next ko na hindi gusto sa kanya is wala siyang foot, no? Ano ba yung foot? Yung nakalagay dito. Ito, pakita ko sa inyo, example. Ito yung aking cordless na planer. Meron siyang, ayan. So, foot. So, bakit may ganyan? So, para pag binitawan mo siya sa table mo, hindi niya madadamage. Abang umaandar pa siya pag nabitawan mo sa table, hindi niya madadamage yung iyong table, no? Unlike yung ganito, kasi wala siyang foot dito, kailangan ingat ka pag pinaandar mo siya tapos umiikot pa yung kanyang blade, wag mo ibababa sa table mo, hukay yung table mo niyan, no guys. So it's either ganyan mo ibaba or hintayin mo huminto talaga siya bago mo siya ibaba. So that is medyo hassle sa akin yung drawback yun sa akin. Pero may advantage yan, no guys, kasi
may darating tayo from Temu na isang accessories for this one na itatry natin, and mas maganda na wala siyang foot, no? Abangan niyo yan in the future, no? Testingin natin guys. Pero yun lang ang hindi ko trip sa kanya. Overall naman, I think it's a solid na decent tool. And I think marami tayong mapapakinabangan. Papakinabangan natin gusto yung planer na ito dito sa 11.9 workshop. So guys, ayun lang. Yeah, thank you so much for watching. No? Sana nag-enjoy kayo sa vlog na ito. And again, if you're interested with this planer, kung gusto nyong i-avail sa kanya, nasa maglilink ako ng mga Lazada, Shopee links sa baba kung gusto nyong bumili or gusto nyong tingnan tong planer na to. Or pumunta lang kayo sa mga hardware stores nyo, malapit sa inyo, baka meron mga dealer ng Dongcheng tools, tingnan nyo lang, check nyo personally para makita nyo, get a feel of this planer, no, kung trip nyo siya guys. Pero yeah, for me, for a simple na planer na pang trabaho, pang DIY, or maybe pang professional work, no guys, I would recommend it. Yeah, I would give my recommendation to this one. At sana maganda rin yung customer service nila, yung Dongcheng, no? If maganda yung customer service nila like yung other low cost tool companies, and then that's good, di ba? Okay na okay yun. So I'm looking forward na makapag-testing pa ng ibang mga tools from Dongcheng tools. So just watch this space, no? Abangan nyo, baka meron pa silang pa-try sa atin next time ng ibang mga klaseng tools. Okay? So for now, yun lang. So yun lang guys. Maraming salamat guys sa inyong panonood. And I'm gonna see you guys again next time. This is Jin from 11.9 Workshop. Adios!